Magandang hapon po sa atin mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin sa hapon po ito, ngayong umupo po tayo at manalangin. Yan aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa hapong ito o Diyos, patuloy na samahan mo kami. Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na karunungan, kaunawaan, Panginoon, sa mga bagay na nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Marami kang kumilos sa kalagitnaan namin, O Diyos, sa pangalan ni Hesus. Amen. And sa pagpapatuloy po ng ating pinag-aaralan sa linggo pong ito, na most people start the race and few finish it. And alamin po natin kung paano tayong makakapagpatuloy sa Diyos sa takbuhing inilaan po niya sa bawat isa po sa atin. Yan, sa bawat isa po sa ating mga Kristiyano na nandito, the moment po na tinanggap po natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Diyos sa tagapagligtas, ang karera ng pananampalataya po sa buhay natin ay nagsimula na. Amen po. Ikaw ngayon ay nahaharap na sa isang takbuhin na ang goal mo ay matapos mo ito kahit anong mangyari. Ulitin ko po, ang goal po natin ay matapos ang karerang ito kahit anong mangyari. Hindi mahalaga kung ikaw yung mauna o mahuli, but it does matter to finish it. Amen po. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastora Giselle yung number 1, number 2, at number 3 para makapagpatuloy tayo. Ang number 1 po, sabi po sa atin kahapon, runs with purpose. Ang number 2 po, ang sabi doon, fix eyes on Jesus. At number 3, lays aside weights. At ngayon po, tayo po ay nandito na sa number 4, number 5, at number 6 ng pinag-aaralan po natin. Amen po. Pero bago po natin simulan ng number 4, and katulad po sa buhay espiritual po natin, may ahalin tulad po natin ito sa pag-aaral. May ahalin tulad po natin ito sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, o di kaya naman po ay sa pagsisimula ng pagpapamilya. Amen po, ang lahat ng mga bagay po na ito ay madali sa umpisa. Pero pagdating po sa kalagitnaan, dito dumarating ang mga struggles at hirap, at dito ka mapapatanong kung itutuloy ko pa ba? Amen po, kung itutuloy ko pa o hindi na. Amen po. Halimbawa po sa pag-aaral. Amen po. Sa first quarter and second quarter, amen po, madali pa yung mga topic na inaaral. Amen po. Pero pagdating ng third and fourth quarter, amen po, nagiging mahirap ang bawat mga topics, amen po, sa bawat subject. At bawat grade level, habang ikaw ay umaakyat, amen po, nagle-level up din ang mga difficulty. Amen po. Pero lahat po ng mga estudyante na pinili na tapusin ang kanilang pag-aaral sa kabila ng mga struggles, nakikita ko po at na naririnig sa kanila, amen po, yung mga katagang, kapag nandun na sila sa graduation nila, nasasabi nila, amen po, na worth it ang lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng stress, at lahat ng sleepless nights. Amen po. At tulad po sa spiritual na buhay po natin, sa ministry at sa relasyon natin sa Panginoon, amen po, madali sa umpisa. Amen po. Pero along the way, amen po, magkakaroon po tayo ng mga struggles at magkakaroon po tayo ng mga problema. Amen po. Hindi po ito inilihim sa atin ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, narrow is the way. Ibig sabihin, hindi madali ang tatahakin yung takbuhin na daraanan ng bawat mga Kristiyano. Ipinagpauna na po sa atin ito ng Panginoon. Kaya sabi niya, narrow is the way. At kakaunti lang yung mga tao na dumadaan sa lugar po na yon, sa daan na ito. Amen po. Kaya nga po, nakakalungkot na marami mga Kristiyano ang nag-umpisa. Amen po. Pero hindi katagalan ay tumigil na nung dumating na ang panahon na nahihirapan na sila. Amen po. At sa pinag-aaralan po natin, tinuturuan po tayo dito paano tayo magpapatuloy at paano natin matatapos ang takbuhin na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At dito po sa number 4, sabi po dito, endures hardship. Amen po. Perseveres through trials. Amen po. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, dito po sa ASD version, sabi niya, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin.
nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang sabi niya po kay Timoteo, sabi niya, puspusan akong nakipaglaban. Sa MBB translation po, ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. At dito naman po sa Amplified Version, ang sabi niya, I have fought the good and worthy and noble fight. Amen po. Sinasabi po ni Apostol Pablo na tinapos niya, amen po, pinagbuti niya ang pakikipaglaban niya, nagtiis siya sa lahat ng mga struggles niya sa buhay, sa lahat ng mga pinagdaanan niya, amen po, o mga pagsubok sa pananampalataya. Amen po, pag sinabi pong endure, ang ibig sabihin po nito, magtiis, tiisin mo, magtiyaga ka. Amen po, o, ang sabi po ng Panginoong Jesus, no servant is greater than his master. Amen po. At kung dumaan si Jesus at nagtiis alang-alang sa atin, dumaan siya sa hirap at nagtiis alang-alang sa atin, gayon din dadaan tayo sa hardships. Amen po. At pagsubok ng pananampalataya. Kaya tayong mga nagmamahal sa Diyos ay makipagtiis din tayo kay Kristo. Amen po. Ulitin ko po, pag sinabing endure, magtiis ka, magtiyaga ka. At pag sinabi pong persevere, kakayanin mo at makakatagal ka sa pagsubok. Ito yung kakayanan mo na makatagal. Amen po. At si Pablo, alam po natin yung buhay po niya. Amen po. Maraming bagay, amen po, sa buhay niya at sa ministry niya na siya po ay nagtiis alang-alang sa mabuting balita. Amen po. Example na lang po dito, ang sinabi niya po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 28. Yan, basahin po natin. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa simbahan ng Korinto ang lahat po ng kanyang mga pinagdaanan at ang lahat ng kanyang tiniis alang-alang sa mabuting balita. Yan, ang sabi niya po dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, at sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko din ang ginawin, ngulit wala man lang akong maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Amen po. So, sinasabi po ni Apostol Pablo yung mga pinagdaanan niya. Amen po. Tiniis niya yung mga panganib, tiniis niya yung bugbog, yung makulong. Amen po. Yung ilang araw na magpalutang-lutang sa dagat. Amen po. Pero wala sa mga struggles po neto ang nakapagpatigil sa kanya, ang nakapagpa-back out sa kanya, ang nakapagpatigil sa kanya sa calling niya. Amen po. Kaya nga po, nasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, puspusan akong nakipaglaban. Pinagbuti ko, hindi ako tumigil, nagtiis ako. Amen po. Kung kaya't nasabi niya sa dulo ng kanyang ministry, sabi niya, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong matapat sa aking pananampalataya. Amen po. Alam ni Pablo ang pinasok niya at alam niya din sino ang naghihintay sa kanya sa dulo ng karera. At walang iba po, kundi ang Panginoong Jesus. Wala siyang pakialam sa hirap. Ang concern niya, makamtan niya ang greatest reward niya, ang Panginoon. Kaya sa dulo ng buhay at sa ministry niya, nasabi niya ang mga katagang ito, natapos ko na, pinagbuti ko. Amen po. Pero sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot pero ang katotohanan, maraming mga Kristiyano ang tumitigil. Amen po, sa nasimulan nilang pananampalataya kapag dumating na yung time na na-offend sila.
Amen po, kailangan sa ating mga kapatid, katulad ni Apostol Pablo, walang mga bagay ang makapagpahinto sa atin. Amen po, sabi ito, endure hardship. Mag-persevere ka sa mga trials. Amen po, wala dapat ang makapagpasabi sa iyo na ayoko na, hindi na ako magsisimba, hindi na ako maglilingkod. Amen po. Naalala ko po yung isang kwento, yung isang video. Alam ko po, lahat po tayo familiar po dito. Amen po, yung isang atleta na siya po ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo. Amen po, sa track and field. At habang siya po ay tumatakbo, siya po ay na-sprain. Nadapa siya at na-injury po ang kanyang paa. At dahilan po doon, mahirap na para sa kanya ang tumakbo. Pinapatigil na siya ng mga staff, amen po, ng ibang mga tao na okay lang kahit hindi niya natapusin. Pero alam niyo po, nakita ng lahat ng mga tao na pinilit niya ang itayo ang sarili niya at ang magpatuloy. Amen po. At doon sa kalagitnaan ng dami ng tao, amen po, nakipagsiksikan yung tatay niya para takbuhin siya at tulungan siya na matapos yung karera. Amen po. Kahit na nasasaktan siya, kahit na nahihirapan siya, pinili niya po ang tapusin ang kanyang sinimulan. Amen. Bakit kasi, ang sabi niya po doon, it doesn't matter how you started, but how you finish well. Sabi niya, hindi lang ako sumali para manalo sa karerang ito, kundi sumali ako para tapusin ang karerang ito. Amen po. Ulitin ko po, it doesn't matter how you started, but how you finish well. Kaya po, isa sa mga pangarap ko ay yung one day, masabi ko itong mga katagang sinabi ni Apostol Pablo. Yung pinagbuti ko, puspusan ako nakipaglaban, natapos ko na, nanatili akong tapat sa pananampalataya. At marinig ko yung mga salita sa aking master na well done, my good and faithful servant. Amen po. So number 4, ulitin ko po, endure hardship. At dito po tayo sa number 5, ang sabi po dito, follows God's path. Amen po, runs according to His will. Amen po, tumakbo ka, amen po, doon sa daan, amen po, kung nasaan ang kalooban ng Diyos. Amen po, dito po sa Psalms chapter 119, verse 32, ang sabi po dito sa ASD, pinagsisikapan kong sundin ng iyong mga utos dahil pinapalawak ninyo ang aking pangunawa. Ito po sa King James Version, ang sabi naman po dito, I will run the course of your commandments. Naman po, ang ganda po ng translation na to. Sabi niya, I will run the course of your commandments, for you shall enlarge my heart. Amen po. Kailangan sa bawat isa sa ating mga Kristiyano, alam natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Bakit kasi isa sa pinakakawawang tao dito sa mundo ay hindi yung hindi ka nakapag-aral, hindi yung hindi ka naging mayaman, kundi yung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, yung matapos ang buhay mo na ito, amen po, na hindi mo nagawa, amen po, ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen po. Naulitin ko po, dapat alamin mo kung ano ang kalooban sa iyo ng Diyos at kapag alam mo na, gawin mo yon. Amen po. Naniniwala po ako na kalooban po ng Diyos na magpatuloy po tayo, na matapos natin ang takbuhin na inilagay po niya sa buhay po natin. Bakit kasi si Satanas lang po yung may ayaw, amen po, at may gusto na tumigil ka. Amen po, siya yung may ayaw na matapos mo yung karera mo. At ang gusto niya, tumigil ka na, sumuko ka na, umayaw ka na. Amen po. Bakit kasi, alam niyo po, si Satanas lang naman po yung may pangarap sa atin na pangit eh. Amen po, siya lang yung may plano po sa atin na masama. Pero ang Diyos, hindi po ganun ang plano niya sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga po, dapat alam natin ang kalooban ng Diyos, alam natin yung daan na pinapadaanan sa atin ng Panginoon. Amen po. At pagsikapan natin, katulad ng sinasabi dito ng salmista, sabi niya, pinagsisikapan kong sundin ang iyong mga utos. I will run the course of your commandments. Amen po, manatili tayo sa salita ng Diyos. Bakit kasi sinasabi pa po ng Panginoon sa aklat po ng Psalm, sabi niya, I will show you the path of life. Sabihin ko sa iyo kung kakanan ka o kakaliwa ka.
Amen po. Ang kailangan lang natin gawin, ikiling natin ang pandinig natin sa ating Panginoon. Amen po. Ituturo niya sa atin ang daan na dapat nating daanan. Amen po. At ang daanan mo lang, amen po, ay yung mga daan na itinuturo sa iyo ng Diyos. Huwag kang lilihis. Kapag sinabi niya sa iyong kumanan ka, huwag kang kakaliwa. Kapag sinabi niyang dumiretso ka, huwag kang liliko. Amen po. Bakit kasi sa kalooban ng Diyos, naroon ang proteksyon. Amen po. Mananatili ka sa tamang track kung mananatili ka din sa salita ng Diyos. Katulad po ng payong. Amen po. Di ba po ginagamit natin ng payong para pansangga sa ulan? O di kaya naman po ay pangharang sa init. Ngayon kapag lalabas ka dun sa payong, amen po, mababasa ka o di kaya naman ay maiinitan ka. Amen po. At ang kalooban ng Diyos, yun po yung magiging shield natin. Yun ang magiging payong natin, na magiging sanggalang natin sa init at sa ulan. Amen po. God's word is our ways. Kapag susundan mo, amen po, ang salita ng Diyos, never kang maliligaw. Amen po. Huwag mong tatakbuhin ang karerang hindi pinapatakbo sa iyo ng Diyos. Stay ka lang sa line mo. Amen po. Kasi katulad po sa mechanics po ng track and field. Amen po. Sa mga estudyante po. Yan. Di ba po, dun sa oval, meron po yung mga linya. Amen po, paikot. Amen po. At ang bawat players po ay may nakatalaga sa kanilang pwesto. Na ito lang yung area nila na throughout the race, ito lang yung tatakbuhin nila. Amen po. At ang kapag ang isang player ay during na siya ito matakbo, ay lumipat siya dun sa kabilang linya, amen po, o siya po ay madidisqualified. Amen po. Bakit kasi ang mechanics, stay ka lang kung saan ang linya mo. Amen po. O, kapag namali ka ng linyang tinatakbuhan, madidisqualified ka. Amen po. O, kaya dapat alam nating mga Kristiyano saan yung line mo. Amen po. Saan ang kalooban sa iyo ng Diyos? Saan ang calling mo? Amen po. At kapag alam mo na, stay ka lang doon. Amen po. Stay ka sa linya mo. Amen po. Ulitin ko po, ang number 5 po ay follows God's path and run according to His will. At last po, ngayong araw, number 6, trains with discipline, practices self-control. At dito po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, dito po sa Amplified Version, ang sabi po dito, but like a boxer, I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached the gospel to others, I myself will not somehow be disqualified as unfit for service. Amen po. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sinusupil ko ang gusto ng aking laman. Amen po. Sabi niya, I strictly discipline my body. Amen po. Katulad ng isang atleta, amen po, na meron niyang ensayo, may mahigpit na ensayo. Amen po. Meron niyang tamang diet, meron niyang tamang exercise na dapat niyang gawin in order na makondisyon yung katawan niya at may handa siya dun sa takbuhin niya, dun sa laro niya. Amen po. O tayo mga Kristiyano ay ganun din. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sinusupil ko yung gusto ng laman ko. Amen po. Hindi yung gusto nito yung sinusunod ko. Amen po. Sabi niya, I make it a slave so that after I have preached the gospel to others, I myself will not somehow be disqualified as an unfit for service. Amen po. Si Apostol Pablo na po ito. Sabi niya, tinetrain niya, dinidisiplina niya yung sarili niya. Amen po. Hindi siya complacent, hindi siya nagpapalagay. Amen po. Kundi nandun yung pagbabantay niya sa sarili niya. Bakit kasi sabi niya, bakit kasi kahit nangangaral na ako, baka after kong mangaral, ako pa yung hindi tanggapin. Ako pa yung ma-disqualified. Amen po. At sa atin po mga Kristiyano, mahalaga na binabantayan po natin ang ating mga sarili. Ano na yung katayuan ng heart natin? Kamusta na yung lagay ng paglilingkod po natin? Amen po. Kamusta na yung pagdidisiplina natin sa ating mga sarili? Amen po. Since sabi niya po sa Pablo, I myself will not somehow be disqualified as an unfit for service.
Amen po, o katulad ng mga atleta, may tamang kondisyon yung katawan nila. Amen po, o at sa atin po, o mga Kristiyano, sa ating mga nagmi-ministry, amen po, may hinihingi din po sa atin ang Panginoon. Amen po, at sa paglilingkod, hindi ang laman natin ang masusunod, kundi dapat nandoon na mas nangingibabaw at mas nasusunod sa atin ay kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Amen po, o at isa po sa prutas ng banal na spirito ay yung self-control. Amen po, dapat nakikitaan po tayo ng self-control. You control your flesh or it will control you. Hindi natin makokontrol yung laman natin. Amen po, ito ang magkokontrol po sa buhay po natin. Amen po. At may nabasa po akong isang phrase. Sabi po ng isang kataga, sabi niya, your flesh doesn't care if you will go to heaven because it will not go with you there. Sabi niya, ang laman mo, wala yang pakialam kung pupunta ka ng langit. Bakit kasi hindi yan sasama sa'yo doon? Amen po. Ulitin po number 6, trains with discipline. Amen po. And ulitin ko po, ang topic po natin sa hapon pong ito ay most people start the race, few finish it. Maraming mga tao, amen po, sinisimulan nila ang karera nila sa pananampalataya, pero hindi nila ito tinatapos. Pero ulitin ko po, ang goal po natin, hindi lang ito masimulan, hindi matapos po natin ito. It doesn't matter how you started, but how you finish well. At number 4, sabi dito, paano ka magpapatuloy? Endures hardship. Persevere through trials. Number 5, ang sabi po dito, follows God's path. Run according to His will. At number 6, trains with discipline. Practice self-control. Yan naman po, tayo po ay may natutunan sa hapon pong ito. Minsan pa tayo po ay manalangin. Yan aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat Lord sa hapong ito. Marapatin mo, Panginoon, na makapagpatuloy ang bawat isa sa amin sa takbuhin na sinimulan namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa every time, Panginoon, na nandoon yung pagtigil namin, O Diyos. Lord, ayaw namin na kami ang hahawak sa mga kamay mo, kundi kami ang hawakan mo, Panginoon, sapagkat alam namin at kung ikaw yung hahawak sa amin, kung ikaw yung mag-guide sa amin, Panginoon, hindi mo kami bibitawan. Tulungan mo maging malakas ang aming mga balikat, Panginoon, gayon din ang aming mga puso't isipan, O Diyos, sa mga bagay, Panginoon, sa mga pagsubok na daraanan namin, O Diyos, upang nang sa lahat ng ito, Panginoon, mapagtagumpayan namin, Panginoon, dahil alam namin sa lahat ng ito, O Diyos, worth it, Panginoon, ang lahat ng bagay, dahil ikaw, sa dulo ng karerang ito, ikaw, Panginoon, naghihintay. At ikaw, Panginoong Jesus, ang greatest reward ng buhay namin, O Diyos. Lord, ini-aim namin, Panginoon, na matapakan namin ang perpektong kalooban mo, na masunod namin ito sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, patuloy na gabayan po kami, turuan mo pa kami, i-correct mo pa kami, Panginoon. Salamat, Lord, ina-appreciate ka namin. Sa hapong ito, purihin ka at dakilain sa pangalan dakilang anak ng Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin and God bless po.